Tinalikuran niya ang korona at naglakad ng walang sapin sa disyerto, kagubatan, at mga nagbabagang daan, lahat para subukin ang hangganan ng kanyang katawan. Ilang linggo siyang nagtiis ng gutom habang pinapanday ang isip at katawan para kayanin ang anumang hirap. Ang tanging layunin niya, makamit ang kapangyarihang tulad ng isang Diyos upang mailigtas ang lahat. Nagsimula ang kwentong ito mahigit 2,500 taon na ang nakalipas nang ang isang tribo na tinatawag na Aryans ay lumipat sa lupaing malapit sa Ilog Indus. Sa paanan ng Himalayas, sinakop nila ang mga naninirahan doon at kinuha ang pamumuno. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang pamumuno ang naging ugat ng pagkakatatag ng maraming kaharian sa rehiyon. Isa sa mga kahariang ito ay ang Kosala na lumakas at palaging tina-target sa kupin ng karatig nitong kahariang Shakya. Tuwing sumisiklab ang digmaan, maraming buhay ang nauuwi sa kamatayan, mga lupain ang winawasak, at ang iba na may nagiging alipin. Lahat ay naghihirap, nabubuhay sa kawalang pag-asa, umaasang may isang magliligtas sa kanila. Samantala, sa isang templong nakatago sa kabundukan ng Himalayas, isang dakilang monghe na nagngangalang Asiya ang biglang nakaramdam ng makapangyarihang presensya mula sa timog. Tinawag niya ang kanyang alagad na si Narada at iniutos na bumaba ito ng bundok upang hanapin ang dakilang lalaki na itinakdang maging hari ng Chakra Arden. Makalipas ang ilang taon, si Haring Sodana ng kahariang Shakya ay pumunta sa kagubatan para mangaso, tulad ng dati niyang ginagawa. Ngunit sa pagkakataong ito, nakasaksi siya ng isang kakaibang kababalaghan, lahat ng hayop sa gubat ay lumapit sa kanya ng mapayapa, walang takot o galit sa kanilang mga mata. Habang nagtataka siya, dumating ang isang mensahero at nagsabing ipinapatawag siya ng Reyna. Agad silang nagbalik sa palasyo, kung saan sinalubong siya ni Reyna Maya. Ikinwento nito na nanaginip siya tungkol sa isang puting elepante na may 6 na pangil na pumasok sa kanyang katawan. Sa halip na mabahala, natuwa si Sodana. Ikinwento rin niya sa Reyna ang milagro sa kagubatan at sinabing pakiramdam niya ay ang buong kaharian, lahat ng nilalang ay nagbigay ng kanilang basbas. Ipinakita pa niya ang ilog at sinabi, karaniwan, tagtuyot na sa ganitong panahon, pero ngayon wala ni bakas ng tag-init. Malamang, dahil ito sa batang isisilang mo. Sa labas naman ng palasyo, isang grupo ng mga sundalong Shakya ang nagmamarcha sa gitna ng maruruming kalsada ng kanilang bayan, kaladkad ang ilang bihag. Habang dumaraan sila, napansin sila ng isang batang alipin na nagngangalang Chopra na agad na lumapit para makisilay. Pero sa kasamaang palad, nabangga niya ang ilang lokal na siga, napansin ng mga siga ang mamahaling tela sa dala ni Chopra at tinangkang kunin ito. Ngunit mabilis tumakbo si Chopra, pilit na nakatakas habang hinahabol sa makikitid at siksik na kalye. Sa huli, nakahanap siya ng isang makipot na eskinita at sandaling huminto para huminga, pero biglang may batang lalaki na tumalon mula sa itaas. Siya si Tata, at sa isang iglap, sinikwat niya ang telang hawak ni Chopra bago tuluyang tumakbo palayo. Pagbalik ni Chopper sa amo niya, galit na galit itong pinaghahampas ng letigo. Nang marinig iyon ng kanyang ina, dali-dali siyang tumakbo at lumuhad sa harap ng amo, umiiyak at nagmamakaawa na siya na lang ang parusahan kapalit ng kanyang anak. Ayaw pumayag ng may-ari, ipinaliwanag niyang ang babae ay isa sa kanilang paninda. Pero, dahil may konting awa pa siya, binigyan niya ng 3 araw ang batang si Chopper para maibalik ang nawawalang tela. Binalaan pa siya na kapag nabigo, ibebenta niya ang sariling ina nito. Hindi matanggap ni Chopra ang ideyang mawawala sa kanya ang ina niya. Habang naglalakad siya sa abalang pamilihan, napansin niyang ibinibenta sa isang tindahan ng parehong tela na hinahanap niya. Sinubukan niyang nakawin ito at tumakbo palayo, pero agad siyang nahuli at pinagbubugbog ng husto. Pagkatapos noon, napaupo siya sa hagdan, sugatan at basag ang loob. Tahimik niyang ipinangako sa sarili na gagawin niya ang lahat para mapigilan ng mga mang-aalipin na ibenta ang kanyang ina. Sa mga sandaling iyon, biglang lumitaw sa itaas ng pader ang batang magnanakaw na nakilala natin kanina, si Tata, kasama ang kanyang mga kaibigan at pinagtatawanan si Chopra. Galit na galit si Chopra at sinigawan si Tata na ibalik ang tela. Pero lalo lang itong natawa at inutusan ng mga kasama niyang atakihin siya. Nakapagpatumba si Chopra ng ilan pero sa dami nila, mabilis din siyang natalo at binugbog hanggang mawalan ng malay. Habang nakahandusay, sugatan at pagod, nakiusap siya kay Tata na ibalik ang tela, ipinaliwanag niya kung gaano kabigat ang magiging parusa kapag hindi niya ito nabawi. Ilang sandali pa, nagkamalay si Chopper sa loob ng isang sirang kubo. Naroon si Tata, at tinawag niya ang kanyang kapatid para gamutin ang mga sugat ni Chopra. Dumating ang dalaga at binigyan siya ng mapait na gamot na gawa sa pinakuloang ugat na nakuha lang nila sa paligid. Matapos noon, ipinakilala ni Tata ang sarili niya at sinabing nabenta na niya ang telang ninakaw niya.
Agad na napasigaw si Chopper sa galit pero malamig na sagot ng kapatid ni Tata, ganyan talaga kami nabubuhay, sa pagnanakaw. Tinukso pa niya si Chopper na baka raw tulala lang ito sa eskinita habang ninanakawan. Ipinaliwanag ni Chopper na dahil doon, baka hindi na niya muling makita ang kanyang ina. Napatahimik si Tata at ang kanyang kapatid at sa bandang huli, naawa sila. Nangako si Tata na tutulungan siya para iligtas ang kanyang ina. Kinahapunan, dinala na ng mga mang-aalipin ang mga babae, kabilang na ang ina ni Chopra, para ibenta. Ngunit biglang lumabas mula sa gubat ang isang tigre. Agad nitong pinatay ang dalawang mang-aalipin. Pagkatapos, tumingin ito sa direksyon ng ina ni Chopra. Bago pa ito makalapit, tumakbo si Chopra, may hawak na mga bato, handang ipagtanggol ang ina niya. Pero bago pa niya may bato ang mga ito, biglang umatras ang tigre pabalik sa mga damuhan. Doon, umalis mula sa katawan ng hayop ang espiritu ni Tata at bumalik sa kanyang katawan. Napapalibutan ng mga hayop, nakatayo si Tata na may ngiti sa labi. Sa pagkakataong iyon, napadaan ng isang monghe na nagngangalang Nar-Idata at nagtataka siya kung si Tata nga ba ang pinagpala na binanggit sa kanya ng kanyang guro na si Axeia. Pero bago pa sila makapagdiwang, dumating naman ang hukbo ng Kosala para salakayin ang Kapalavasta, ang kabisera ng kaharian ng Shakya. Ipinaliwanag ni Tata kay Chopra na nais sakupin ng kaharian ng Kosala ang kanilang lupa at napagtanto niyang dadaan mismo sa kanilang nayon ang hukbong iyon. Habang iniisip ang kanyang pamilya, biglang kinabahan siya at mabilis na tumakbo pauwi para maabyutan pa ang kanilang nayon. Samantala, ang general ng hukbo ng Kosala ay kilalang malupit at walang puso, isang taong nasisiyahan sa bawat patay na nakikita. Habang tumatawang parang baliw. Habang nagmamarcha ang hukbo ng Kosala papasok sa nayon, tumatakbo ang batang lalaki ng buong lakas para hanapin ang kanyang ina at kapatid na babae. Ngunit sa kanyang pagdating, huli na. Wala na sila. Napuno ng matinding dalamhati ang puso ng bata at doon siya nanumpang maghihiganti. Si Chopper naman ay nangakong sasamahan siya hanggang sa dulo. Kinagabihan, habang nagkakampo ang hukbo ni Kosala para magdiwang bago bumiyahe papuntang kabisera, palihim na pinagmamasdan ni na Chopper at Tata ang kampo mula sa malayo. Naiinis sila dahil sobrang hirap lapitan ng general. Doon ibinulong ni Tata ang kanyang plano, ililipat niya ang kanyang espiritu sa isa sa mga kabayo ng hukbo para gumawa ng kaguluhan. Pagkatapos niyang maisagawa ito, sinamantala ni Chopra ang pagkakataon. Sumakay siya sa kabayong sinasaniban at mabilis na lumapit sa general, sa kabinaril ng mga palaso. Pero sa huling sandali, napalingon ang general at nakaiwas sa kamatayan. Mabilis silang napalibutan ng mga kawal na may sibat, handang tumira. Ngunit bago pa sila atakihin, isang malakas na salot ng mga balang ang biglang sumalakay sa kampo. Nagkagulo ang buong hukbo. Sinamantala ni Tata at Chopra ang pagkakataon para habulin ang general hanggang sa ilog. Kung saan nadulas ito at nahulog sa tubig. Habang nag-aalangan siyang lumangoy pabalik, lumitaw ang mga buwaya, gutom na gutom at papalapit. Hinanda ni Chopra ang kanyang pana para tapusin na ang lahat at ipaghiganti ang pamilya ni Tata, pero bigla siyang napaisip, gusto ko bang manatiling alipin habang buhay? Sa takot na mamatay, nagsisigaw ang general, nagmamakaawa, at nangakong ibibigay ang lahat ng kanyang yaman kapalit ng kanyang buhay. Sa kabila ng galit at protesta ni Tata, pinatay ni Chopra ang mga buwaya isa-isa. Saka tumalon sa ilog para iligtas ang general. Pag-ahon nila, humingi siya ng tawad kay Tata at ipinaliwanag na ang taong ito ang susi para makaangat sila sa loob ng hukbo ng Kosala. Tinawag pa niya itong isang bihirang pagkakataong ibinigay ng langit. Ipinahayag ni Chopra ang kanyang plano, gamitin ang impluwensya ng general para unti-unting umangat at balang araw ay makalaya sa pagkaalipin. Bagaman labag sa loob, pumayag si Tata. Kinabukasan, isang sundalo ang nagmamadaling nagulat kay Haring Sudana. Nakatakas daw ang hukbo ng Kosala mula sa Rahini River noong gabi matapos mawalan ng karamihan sa kanilang mga supply dahil sa salot ng mga balang at nawawala na si General Buday. Napangiti si Haring Sudana at nagdiwang ang mga kawal ng Shakya. Lumapit ang hari sa kanyang asawang si Maya at sinabi niyang maaari na itong bumalik sa kanilang bayan para doon manganak ng ligtas. Samantala, dumating sina Tata at Chopper sa base camp ng Kosala. Nagpasalamat si Chopper kay Tata sa pagpayag sa kanyang makasariling plano, saka hiniling na sabihin sa kanyang ina na balang araw ay babalikan niya ito. Habang papalayo si Tata, buhat-buhat naman ni Chopper si General Buda papunta sa kampo. Agad na nagkagulo ang mga sundalong Kohala, tumatawag ng mga manggagamot. Pagkatapos, bumagsak si Chopra, kunwari pagod na pagod, eksakto sa plano niya para magmukhang siya ang nagligtas sa general. Makalipas ang ilang sandali, nagkamalay ang general at agad siyang nagpasalamat sa binata.
Tinanong niya kung paano siya makakaganti sa kabutihan nito, ngunit sagot lang ni Chopper ay, magpahinga po kayo. Naantig ang puso ng general, kaya inalok niya si Chopper na ampunin at bigyan ng posisyon sa kanyang serbisyo. Walang pag-aalinlangang tinanggap ito ni Chopra. Pagkatapos, lumipat ang tagpo sa kaharian ng Shakya, kung saan si Reyna Maya ay binabalik sa kanyang bayan. Habang naglalakbay, nagtayo ng kampo ang kanyang mga kawal malapit sa ilog Rehini dahil kailangan nila itong tawirin upang makauwi. Mahigpit ang utos, protektahan ng Reyna sa lahat ng paraan. Pagsapit ng bukang liwayway, sumikat ang araw at nagtipon ang mga hayop sa ilalim ng isang punong kahoy. Sa sandaling iyon, tila ipinanganak ang hangin ng bagong buhay. Ngumiti si Reyna Maya sa kanyang sanggol at bulong niya. Ang buong mundo ay nagbibigay ng basbas sa iyo. Ngunit unti-unti siyang nanghihina. Agad siyang dinala ng mga kawal pabalik sa palasyo, kasama ang sanggol. Dali-daling sinalubong ni Haring sa Dodona ang karwahe. Mahina na ang boses ni Maya, ngunit hiniling niyang makita ang bata. Pangalanan mo siyang Siddhartha, wika niya. Ngumiti ang hari, magandang pangalan yon, ang ibig sabihin, yaong nakamit na ang kanyang layunin. Dahan-dahan niyang inabot ang sanggol, hinaplos ang kanyang pisngi, at sa huling paghinga, na maalam si Reyna Maya, iniiwan ang anak sa pangangalaga ng hari. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang dakilang monghe upang makita ang bata. Sa sandaling nasalayan niya ito, natigilan siya sa pagkamangha. Itinuturo ng sanggol ang isang daliri sa langit at isa sa lupa, hudyat na wala siyang kapantay. Maging sa langit o sa lupa. Ipinahayag ng monghe, ang batang ito ay magiging hari ng chakra, ngunit sa panahong iyon, ako'y wala na. Lumipas ang 10 taon. Sa palasyo, sinusubukan ng mga lokal na mananayaw na aliwin si Siddhartha, ngunit mabilis siyang nabagot at lumabas ng silid. Sa labas, hinahanap naman siya ng dalawang tagapagsilbi ng hari, sina Vishar at Gautami, dahil ipinapatawag siya ng kanyang ama. Lumabas si Siddhartha mula sa likod ng puno at muling nagtanong, sabihin niyo ulit sa akin, ano nga ulit yung 4 na uri ng lipunan? Muling ipinaliwanag ng dalawa. Ang pinakamataas ay ang mga Brahmin, mga mungheng nananalangin para sa kasaganaan ng bansa. Ngunit natawa lang si Siddhartha, sa tingin niyo ba, uunlad ang isang kaharian sa dasal lang ng mga monghe? Tinangka nila siyang kumbinsihin, kayo at ang inyong ama, mahal na prinsipe, ay sakop din ng mga Brahmin. Pagkatapos, ipinaliwanag nila ang susunod na antas ang mga kshatriya na binubuo ng mga mandirigma at maharlika gaya ninyo. Kasunod nito ang mga Vaishya, ang mga karaniwang mamamayan at mga ngalakal. At sa pinakailalim naman ang mga Shudra, ang mga alipin at manggagawang kamay. Habang naglalakad, nagtataka si Siddhartha sa nakikita niyang kalokohan, bakit daw inilalagay ang mga alipin sa pinakailalim. Pero bago pa siya makapagtanong pa ng husto, mabilis siyang dinala ng mga bantay sa hari. Sa trono, pinupuri ng hari ang isang mandirigmang nagngangalang Bandaka dahil sa mga tagumpay nito sa Mag-ada. Hinihikayat siya ng hari na ipagpatuloy ang kanyang paglilingkod para sa kasaganaan ng kaharian, at doon mismo, itinatalaga siyang bagong general. Pagdating ni Siddhartha, ipinakilala siya ng hari, ang kanyang ama, kay Bandaka, at sinabing isa itong bihasang mamamana. Sa loob ng 10 taon, naghari ang Kosala bilang pinakamakapangyarihang kaharian, ginugupo ang mga kalabang kaharian sa sunod-sunod na tagumpay. Ngayon, habang bumabalik ang hukbo mula sa pinakahuling laban, sabay-sabay na isinisigaw ng mga sundalo at mamamayan ang pangalan ni Chopra, nagbibigay pugay sa kanya. Alam ng lahat na itinuring siya ni General Bodhai na parang sariling anak at kumalat na sa buong hukbo ang balitang si Chopra ang magiging tagapagmana ng general. Habang nakasakay sa kabayo, ngumiti si Chopra, hindi makapaniwala kung gaano na siya kataas ang narating. Samantala, sa Shakya, tinuturuan ng isang monghe ang mga batang Kshatriya na balang araw ay dapat silang maging magigiting na mandirigma na kayang talunin ang hukbo ng Kosala. Sa gitna ng aralin, nagtataas ng kamay si Siddhartha at nagtanong, ano po ang nangyayari sa mga tao pagkatapos nilang mamatay. Naiinis ang guro at sinabihan siyang umupo at huwag mag-aksaya ng oras. Pagkatapos ng klase, kinulit siya ng mga kaibigan niyang sina Jaka at isa pang batang prinsipe, sinabing boring ang mga turo ng matandang monghe. Dahil doon, pinilit nila si Siddhartha na lumabas at mag-cutting class. Tumakas silang tatlo at nagtungo sa kagubatan. Doon, inamin ni Siddhartha na iyon ang unang beses na lumabas siya ng palasyo. Biglang may nakita ang dalawa, isang kuneho. Agad nila itong hinabol. Nang targetan ito ng isa sa kanila gamit ang pana, tumalon si Siddhartha at hinawakan ng kamay ng kaibigan para pigilan siya. Nakaligtas ang kuneho at tumakbo palayo. Naiwan si Siddhartha, malungkot, dahil hindi niya kayang makita ang sinumang nilalang na nasasaktan. Habang nag-iisa siyang naglalakad, naligaw siya at napunta sa isang liwanag na bakuran kung saan may isang mungheng maitim ang balat na tumutugtog ng kakaibang instrumento.
Naupo si Siddhartha sa harap nito, iniisip kung panaginip lang ba ito. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, napasadsad si Jaka sa kumunoy at sumisigaw ng tulong. Tumakbo si Siddhartha at ang isa pang bata para tulungan siya. Hinawakan nila ang isang sanga ng puno para hilahin siya palabas pero naputol ito at tuluyang nilamon ng putik si Jaka. Wala silang nagawa kundi mapanood siyang mawala. Luluhang tumakbo si Siddhartha pabalik sa palasyo at niyakap siya ng kanyang madrasta, laking pasalamat na ligtas siya. Pero nang marinig niyang patay na si Jaka, bumagsak si Siddhartha sa matinding dalamhati at nagkasakit. Pinayuhan siya ng reyna na magpahinga, tapos nagpunta siya sa hari, sinisisi ang sarili sa nangyari. Ngunit sinabi ng hari na ang kahinaan ni Siddhartha ay namana niya mula sa kanyang tunay na ina, si Maya, at tiniyak niyang magaling niyang napangalagaan ang bata. Sa huli, idineklara ng hari, ngayong 10 taong gulang na siya, panahon na para simulan ang kanyang pagsasanay sa martial arts. Kinabukasan, tahimik na nakaupo si Siddhartha, naglalaro ng mariposang damapo sa kanyang kamay. Ngunit sa isang iglap, swish, isang palaso ang tumama sa mariposa. Nabigla at nagalit ang prinsipe. Lalo na nang lumabas mula sa likuran ng mga puno si General Bandaka, kasunod ang hari. Seryosong sinabi ng hari, mula ngayon, siya ang magiging tagapagsanay mo sa martial arts. Agad namang inutusan ni Sodana si Bandaka, huwag mong hayaang maging malambot siya. Ituring mo siyang sundalo, hindi prinsipe. Ngumiti ang general, tumango, at nagsabing, masusunod, mahal na hari. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Bandaka si Siddhartha sa lugar ng pagsasanay sa pana. Ipinakita niya kung gaano siya kagaling, 3 sunod-sunod na tama sa gitna ng target, walang mintis. Ngunit nang subukan ni Siddhartha, hirap na hirap siyang ibanat ang pana. Halos hindi makabitaw ng tama. Sa mga sumunod na araw, napansin ng mga sundalo kung gaano kabilis pahirapan ni Bandaka ang batang prinsipe. Sa edad na 10, pinapaharap na siya sa matitinding pagsasanay, pinipilit siyang lumaban, pinapalo, pinapaigting ang depensa. Isang araw, habang nakasakay sila sa kabayo, nagsimulang mamana si Bandaka ng mga hayop sa paligid, ginagawa lang niyang laro ang pagpatay. Hindi na nakatiis si Siddhartha at sumigaw, tama na po. Pakiusap, huwag niyo silang saktan. Ngunit ngumisi lang si Bandaka. Tumigil ka sa pagiging mahina, sagot niya, at agad tumakbo para barilin ang isang USA. Habang sinusundan niya ito, nakiusap si Siddhartha, huwag. Huwag mong gawin. Sa sandaling itutok na ng general ang pana, sinadya ni Siddhartha na barilin ang sarili niyang kamay, isang sigaw, isang pagkabigla, at dahil doon, nakatakas ang USA. Lumapit si Bandaka, galit pero may halong pagtataka. Ang isang hari ng kaharian ay dapat maging malakas. Walang puwang ang awa sa pamumuno, mariin niyang sabi bago tinapos ang pagsasanay sa araw na iyon. At gaya ng paglipas ng hangin, 5 taon ang dumaan. Sa masiglang lungsod ng Savathi sa loob ng Kosala Kingdom, nag-aalab ang sigawan ng mga tao habang nakatayo sa gitna ng arena si Chopra, nakahanda sa isa na namang laban. Bawat galaw niya ay kalkulado, mabilis, matalim, walang pag-aalinlangan. Mula sa gilid ng arena, isang babaeng maharlika ang hindi maitago ang paghanga habang pinapanood siyang talunin ang kalaban ng walang hirap. 1, 2, 3 panalo, sunod-sunod. At kahit minsan ay mukhang malalagay siya sa alanganin, mas lalo lang siyang ginaganahan, lalo na kapag nakikita niya ang pag-aalala ng babae sa kanya. Hanggang sa muli, siya na naman ang nagtagumpay. Kinagabihan, nilapitan siya ni General Bodhai at sinabing, isa na lang na panalo bukas at ang tropeyo ng hari, pati ang titulong bayani ng bayan, ay magiging iyo. Tumingala si Chopra, puno ng kumpiyansa. Hindi ko hahayaang madungisan ng pangalan ko, mariin niyang tugon. Sa sandaling iyon, lumapit ang babaeng maharlika mula kanina, nakangiti, may hawak na bulaklak. Iniabot niya iyon kay Chopra. Para sa iyong tagumpay, mahina niyang sabi. Pagkaalis niya, ngumiti si General Bodhai. Siya si Lady Malikika, anak ng punong tagapayo ng hari. Tinitigan ni Chopra ang bulaklak. Sa sandaling iyon, dama na niya ang lasa ng tagumpay. Kinabukasan, pumutok ang hiyawan ng madla, Lord Chopra ang muling pumasok sa arena para sa huling laban. Sa harap niya, Lord Bendika, panganay na anak ng isang makapangyarihang angkan. Sa hudyat ng host, sabay silang sumugod. Clang, nagtagisan ng espada, bawat atake ay mabilis at malakas. Pero dahil mas maliit si Chopra, tila dehado siya, lahat ng hampas niya tinatabla ni Bendika. Hanggang sa tuluyang nataman si Chopra at nalaglag sa kabayo. Pero hindi pa sumusuko si Chopra. Tumalon siya paabante para salakayin si Bendika, ngunit mabilis na umiikot ang huli sa kanyang kabayo at sinipa siya pabalik sa lupa. Agad na sumugod si Bendika, nakatutok ang espada kay Chopra, handang tapusin ang laban.
Pero sa huling sandali, tumalon si Chopra ng mataas, umiwas sa atake, at sabay kumapit sa siyahan ng kabayo. Sa isang mabilis na galaw, napunta siya sa likuran ni Bindika. Niyakap ito sa leeg, at sabay silang bumagsak sa lupa. Napatakbo si Lady Malikika, luhaan habang isinisigaw ng mga tao ang kanilang hiyawan, hinihikayat ang dalawang mandirigma na bumangon. Tumayo si Chopra, tumalon, at sinubukang ibagsak si Bindika gamit ang isang malakas na suntok sa ere, ngunit sinalubong siya ng matitigas na bisig ng kalaban, at tumilapon siya pabalik. Sinubukan ni Bindika na tapusin siya sa pamamagitan ng pagtalon at pagtapak sa kanya, pero mabilis na gumulong si Chopra palayo, muntik ng matamaan. Pagkabangon ni Bindika, mabilis niyang tinamaan si Chopra ng isang matinding suntok sa mukha, bagsak ang mandirigma. Hinailan niya si Chopper sa ulo, sabay binugbog ng walang habas, bawat suntok umaalingaw-ngaw sa arena. Pagkatapos, itinataas ni Bindika ang kanyang kamao sa ere, ipinagdiriwang ang kanyang inaakalang panalo. Pero sa gulat ng lahat, dahan-dahang bumangon si Chopra, duguan ngunit matatag. Hindi pa tapos ang laban. Mariin niyang sigaw. Galit na hinugot ni Bindika ang kanyang espada at sumugod, pero mabilis na umiwas si Chopra, pumulot ng ilang bato, at inihagis ito sa kanya, tumama. Nahulog ang espada sa lupa. Agad sinunggaban ni Chopra ang sandata, itinutok sa mukha ng kalaban, at gamit ang hawakan ng espada, sinuntok si Bindika sa panga hanggang mabasag ang ilang ngipin nito. Bagsak si Bindika. Tumahimik ang arena, pagkatapos ay sumabog sa sigawan ng tagumpay. Idineklara ng host, ang bayani ng bayan, si Chopra. Kasabay noon, iginawad sa kanya ang tropeyo ng hari. Kinagabihan, personal na inalagaan ni Lady Malikika ang mga sugat ni Chopra. Dahan-dahan lang, pakiusap niya habang pinupunasan ng dugo sa kanyang braso. Ngumiti si Chopra. Mas masakit pa ang makita kang umiiyak kaysa sa laban kanina. Napayuko si Malikika. Hindi ko kayang panoorin kang masaktan ng ganon, mahinahon niyang tugon. Samantala, sa kabilang bahagi ng palasyo, nagiinuman si General Bodhai at ang Visher. Sa gitna ng kanilang usapan, sinabi ng Visher, nais kong ipakasal si Chopra sa anak kong si Malikika. Ngumiti si Bodhai, labis ang tuwa. Isang malaking karangalan iyan para sa aming pamilya. Ngunit biglang naging seryoso ang Visher. Ngunit, sigurado ka bang anak talaga siya ng yumaong kapatid mo? Napatigil ang general, nagulat. Bumalik sa kanyang alaala, ang gabing muntik na siyang mamatay at iniligtas siya ng isang batang Shudra, isang mababang uri ng tao. Kinabukasan ng gabi, palihim niyang ipinatawag si Chopra. Sa mahinang tinig, binalaan niya ito, anak, kung malaman ng kahit sino na isa kang ipinanganak na Shudra, pareho tayong mapapahamak. Kailangang manatiling lihim ito, anuman ang mangyari. Tahimik lang si Chopra, mahigpit na hawak ang bulaklak na bigay ni Malikika. Samantala, sa kaharian ng Shakya, malaki na ang ipinagbago ni Siddhartha. 25 na siya, matikas, at mahusay sa labanan. Sa ilalim ng pagtuturo ni General Bandaka, mabilis siyang umangat, pinagmamasdan siya ng mga sundalo na may paghanga sa bawat tama ng kanyang espada at pana. Mula sa trono, masayang nakatingin ang kanyang ama, si Haring Sadodana. Hindi ko akalaing ganito siya kabilis lumakas, sabi niya, puno ng pagmamalaki. Tumango si Bandaka. Walang duda, mahal na hari. Isa siyang tunay na mandirigmang prinsipe. Pagdating ng gabi, gaya ng nakasanayan, lihim na lumabas si Siddhartha upang maglakad sa labas ng palasyo, habang palihim siyang sinusundan ng mga bantay na utos ng hari na ibalik siya bago pa may makapansin. Pero mabilis na nakaalpas si Siddhartha, malayong iniiwan ang mga humahabol sa kanya. Habang mabilis siyang nakasakay sa kanyang kabayo sa gitna ng lungsod, nadaanan niya ang isang mag-asawang nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang anak. Ilang sandali pa, lumabas ang iba pang mga lalaki, mga itinakwil ng lipunan dahil sa sakit na nagmamakaawa kay Siddhartha ng kaunting tulong. Walang pag-aatubili, hinubad ni Siddhartha ang kanyang mamahaling seda at mga alahas, itinapon ito sa lupa habang nag-uunahan ang mga taong maralita para makuha ang mga iyon. Ngunit biglang dumating ang ilang maton sa lugar, inagaw ang mga kayamanan, at walang awang sinipa ang mga may sakit. Wala namang silbi sa mga mamamatay na yan ang mga alahas na to. Sigaw ng isa habang ninanakaw nila ang lahat. Pagkatapos nilang pagnakawan ng mga outcast, tumingin ang mga maton kay Siddhartha, may masamang balak. Ngunit bago pa nila ito mag-alaw, dumating ang isang babae at inutusan silang layuan ang binata. Tinawag siya ng mga maton na ate, pero mariin siyang nagbanta, kapag may sinaktan sa inyo ang prinsipe, pupugutan ko kayong lahat ng ulo. Bagaman naguguluhan, napilitan silang sumunod at umatras. Pagkaalis nila, lumakad din palayo ang babae at sinabing, bumalik ka na. Hinahanap ka ng lahat. Tinangka siyang pigilan ni Siddhartha. Huminto ang babae at nagpakilala, ako si Miguela.
Binalaan niya ang prinsipe na huwag basta-basta ibigay ang kanyang mga gamit sa mga outcast. Mga taong halos patay na ang mga yan. Iniwan ng pamilya, naghihintay na lang ng kamatayan, sabi niya. Sinabi pa ni Miguela na hindi mauunawaan ni Siddhartha ang buhay sa labas ng palasyo. Nainis ang prinsipe at tinanong, kung ganun, alam mo ba ang mundong hindi ko alam? Kinabukasan, dinala ni Miguela si Siddhartha sa bayan. Nalungkot ang prinsipe nang makita kung ano ang kinakain ng mga tao. Pilit siyang itinutulak ni Miguela na magpatuloy pero hindi niya maiwasang huminto sa tuwing makakakita siya ng mga naghihirap. Tinanong ni Miguela, bakit ba parang naaakit ka sa ganitong mga tanawin? Ngunit bago pa siya makasagot, nasaksihan ng prinsipe ang isang alipin na bagbog sarado dahil lang sa pagtatangkang magnakaw ng prutas. Napaiyak si Siddhartha nang maunawaan niya ang hirap ng kanyang mga nasasakupan. Ngunit ipinaliwanag ni Miguela, lahat tayo mamamatay balang araw. Lahat tayo, tao, anuman ang ating pinagmulan o katayuan. Pagkalipas ng araw na iyon, hindi na makapag-focus si Siddhartha sa kanyang pagsasanay at maagang umalis. Kay ganda ng araw, sabi niya habang muling sinundo si Miguela. Nagpunta sila sa bayan at pinanood ang paligid mula sa bangka. Tahimik na tanong ni Miguela, ayos lang ba sa'yo na makasama ako ng ganito? Karaniwan, hindi ako dapat nakikipag-usap sa tulad mo. Ngumiti ang prinsipe at sagot niya, hindi ba sabi mo, pareho lang tayong tao? Napatawa si Miguela at bigla niyang itinulak si Siddhartha sa tubig. Kung ganun, lumangoy ka na lang kasama ko. Sabi niya habang nakamasid mula sa malayo si General Bandaka, may masamang ngiti sa kanyang mga labi. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ang prinsipe sa harap ng hari. Galit na galit si Haring sa Dodona nang malaman niyang nakikipagkita si Siddhartha sa isang karaniwang babae lamang. Tinawag pa niyang mababang uri ng tao si Miguela at doon tuluyang nagalit ang prinsipe. Huwag mong tawaging mababa si Miguela. Sigaw ni Siddhartha, puno ng galit at pagkadismaya. Ngunit mas malakas ang sigaw ng hari. Ikaw ang tagapagmana ng kaharian. Tungkulin mong palakasin at protektahan ang ating bayan. Matapos iyon, umalis ang hari at mariing ipinagbawal kay Siddhartha na lumabas ng palasyo. Samantala, palihim na nakikinig si General Bandaka, may mapanlinlang ng ngiti sa labi. Kinagabihan, habang pinagmamasdan ni Miguela ang ganda ng ilog, biglang lumitaw si Bandaka kasama ang kanyang mga sundalo. Inaresto nila si Miguela at itinali sa isang krus para sa kanyang hatol na kamatayan. Habang sumisigaw siya ng Siddhartha, pilit namang nagpupumiglas ang prinsipe mula sa mga bantay upang makapunta sa kanyang ama at pigilan ang pagbitay. Sa wakas, nakatakas siya at hinarap ang hari. Bakit mo siya ipinaaresto, ama? Sigaw niya. Tahimik na sagot ng hari, ako'y nasa pulong. Umalis ka na. Ngunit sumigaw si Siddhartha, pakawalan mo siya ngayon din. Nagtanong ang hari, ang babaeng tulisan na yon? Sumagot ang prinsipe ng mariin, kapag pinatay mo siya, hindi na kita mapapatawad kailanman. Tumanggi ang hari, kaya hinugot ni Siddhartha ang kanyang espada sa harap ng lahat. Kasalanan ba ang magmahal, ama? Nakahihiya bang makaramdam ng ganito? Tahimik na ibinaling ni Sadodana ang kanyang tingin, at mariing sinabi, huwag mong kalimutan ang iyong tungkulin bilang prinsipe ng kahariang ito. Ngunit patuloy ang pagsusumamo ng anak. Nakita ng hari ang galit sa puso ni Siddhartha, kaya pumayag siyang palayain si Miguela sa isang kondisyon, makikipagkasundo ka sa kasal kay Prinsesa Yasodhara mula sa karatig na kaharian. Nang marinig iyon, nadama ng prinsipe ang matinding pandidiri. Ngunit habang sumisigaw ang mga tao ng patawanin si Miguela at papatayin ang tulisan, napilitan siyang huminga ng malalim at pumayag. Ngunit sa likod ng lahat, si Bandaka ay may sariling plano. Kinuha niya ang isang pulang-pulang espada at sinunog ang mga mata ni Miguela. Napasigaw si Siddhartha, anong ginawa mo? Ngunit malamig na sagot ni Bandaka, binulag ko siya para hindi ka na niya muling masilayan. Habang dinadala si Miguela palayo, mahina siyang ngumiti. Huwag mo na akong alalahanin, Siddhartha. Nakaukit na ang mukha mo sa aking mga mata habang buhay. Tumulo ang luha ng prinsipe habang sinisigaw niya ang kanyang pangalan. Siddhartha, maging dakilang hari ka balang araw. Masaya akong nakilala kita. At tuluyan na siyang dinala ng mga sundalo habang umiiyak ang prinsipe, walang magawa. Makalipas ang ilang araw, ginanap ang kasal ni na Siddhartha at Prinsesa Yasodhara. Lahat ay nagdiwang, maliban sa prinsipe. Nananatiling malamig ang mga mata. Sa harap ng buong kaharian, ipinahayag ni Haring Sadodana, nang ipanganak ka, anak ko, ipinahayag ng dakilang munghing si Asa na ikaw ang magiging Chakravartin, ang pinakadakilang hari sa lahat. Samantala, sa malayong kaharian ng Kohala, dumating si Tata, ang batang kasama ni Chopra, kasama ang ina ni Chopra at ang munghing Nar-Idata. Habang naglalakad sila sa bayan, sinabi ni Tata, sigurado akong narito si Chopra.
Ngunit biglang nag-ingay ang mga tao, parating na ang general. At doon, nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang kapalaran. Si tatay biglang tumalon sa isang lalaki at doon niya nalaman na ang tinatawag nilang general ay si Chopper mismo. Napuno ng lungkot at alaala ang ina ni Chopper habang si tata naman ay sobrang tuwang-tuwa, agad na nagtatanong kung pwede silang bumisita sa palasyo ng general. Pero mahinahon siyang tinanggihan ng ina ni Chopper, sabi niya, sapat na sa kanya ang muling makita ang anak niya. Maya-maya, pinangunahan ni Chopper ang mga pinuno ng Kosala at mariin niyang iminungkahi na muli nilang salakayin ang kaharian ng Shakia upang mapasa kanila ang masaganang lupain nito. Lahat ay sumang-ayon sa plano at nagsimulang maghanda para sa digmaan. Samantala, isang mensahero ang nagdala ng balita ng nalalapit na gyera sa Shakia. Sinabi ni Haring Sodana kay Prinsipe Siddhartha na maliit lamang ang kanilang kaharian. At isang himala na matagal nilang naiwasan ang gyera, pero ngayon, mukhang hindi na ito maiiwasan. Tumutol si Siddhartha, sinabing ayaw niyang may nasasaktan o namamatay, ngunit bigla siyang sinigawan ng kanyang ama. Sinubukan ng hari na ipaintindi na kung uurong sila ngayon, dudurugin lang sila ng Kosala. Pero hindi pa rin ito maunawaan ng prinsipe, kaya umalis na lang ang hari na may mabigat na loob, sinasabing hindi ka kailanman magiging isang hari sa ganyang pag-uugali. Pagkaraan ng ilang araw, nagtagpo ang hukbo ng Kosala at ang sandatahang lakas ng Shakia malapit sa isang nayon sa hangganan. Pinangunahan ni Chopper ang pag-atake habang si Prinsipe Siddhartha ay unti-unting nasusuklem sa karahasang nakikita. Lumapit sa kanya si General Bandaka at sinabing pwede raw siyang manatili sa likod at panoorin na lang ang kanyang mga tauhang isa-isang bumabagsak. Katumbas dumating ang isang sundalo na may dalang palayok ng nakamamatay na lason. Ibinabad ni Bandaka ang mga palaso roon, sabay sabing, walang mabubuhay kapag tinamaan ng mga ito. Napakunot noo si Siddhartha at tinanong siya, nalulugod ka ba sa kamatayan ng mga tao? Tumawa lang si Bandaka, baliw sa dugot karahasan. Habang papaalis, tinawag pa niyang duwag si Siddhartha, sabay sabing, hindi mo kailanman maiintindihan. Habang umiinit ang labanan, nagwawala si Chopper sa gitna ng digmaan. Habang si Prinsipe Siddhartha ay sumabak din sa gitna ng kaguluhan, sumisigaw ng tama na. Itigil ninyo. Ngunit nakita siya ng mga kalaban. Nang marinig ni Chopper na malapit ang prinsipe, agad siyang tumakbo papunta roon. Sa kabilang banda, napalibutan na ng mga kaaway si Siddhartha at isa-isang bumabagsak ang kanyang mga kawal sa pagtatanggol sa kanya. Nakita ni Bandaka na papalapit si Chopper sa prinsipe kaya hinabol niya ito. Panyanan niya si Chopper pero nagmintis. Napangiti siya at inamin sa sarili na hindi niya matatalo ang bayani ng Kosala gamit lang ang karaniwang taktika. Kaya nakaisip siya ng masama. Kinuha niya ang bangkay ng isang kalaban at ginamit itong panangga habang sumasakay palayo, kunwari ay kakampi. Paglagpas niya kay Chopper, bigla niyang ibinalik ang kabayo at panyana ito gamit ang palasong may lason. Ngunit sa halip na bumagsak, hinugot lang ni Chopper ang palaso mula sa kanyang katawan at gumanti ng mabilis na atake, tinamaan si Bandaka hanggang mahulog ito sa kabayo. Pagkatapos niyon, dumiretso siya kay Siddhartha. Nagulat si Bandaka, bakit hindi gumagana ang lason? Mabilis na lumapit si Chopper. Handang umatake sa prinsipe. Pero sa huling sandali, tumingin si Siddhartha sa kanya, may mga matang puno ng awa, at isang banal na aura ang bumalat sa kanya. Biglang kumilos ang lason sa katawan ni Chopper, at dahil doon, nagmintis ang kanyang pag-atake. Habang nahuhulog si Chopper mula sa kanyang kabayo, ramdam niya ang kakaibang presensya, isang banal na enerhiya na nagmula kay Siddhartha. Ang mga mata ng prinsipe ay tila tumagos hanggang sa kaluluwa niya, at sa sandaling iyon, naisip ni Chopper, mamamatay ba kung may dala pa ring pagsisisi? Pagbagsak niya sa lupa, nanginginig ang buong katawan ni Chopper dahil sa lason. Sa kabilang panig, buong yabang na sumigaw si General Bandaka, ipinagmamalaki na siya raw ang tumamba sa general ng kalaban. Pagkatapos, iniutos niya sa kanyang hukbo na durugin ang mga natitirang sundalo. Ngunit sa huli, parehong umatras ang dalawang hukbo, iniwan ng larangan ng digmaan na pa ng kamatayan at pagdurusa. Samantala, sa tahanan ni Bodhai sa Kosala, sinabi ng pari na kumalat na ang lason sa buong katawan ni Chopper at wala na raw itong pag-asang mabuhay. Sa mismong sandaling iyon, dumating sina Malaka at ang kanyang ama para magtanong tungkol sa kalagayan ni Chopra. Malungkot na sagot ni Bodhai. Isang himala na lang kung aabot pa siya ng bukas. Sa kabilang dako, isang bubuwit na sinapian ni Tata ang biglang tumakbo papunta sa mga barong-barong. Pagbalik niya sa sarili niyang katawan, sinabi niya sa ina ni Chopper na hindi na ito maliligtas. Agad siyang nataranta at nagmadaling tumakbo palabas upang makita ang anak bago mahuli ang lahat. Pero hinarang siya ni Narodata at sinabing maaaring alam ng kanyang guro ang lunas.
Dahil kayang lumipad ni Tata patungong Himalaya sa loob lamang ng isang gabi gamit ang kanyang kapangyarihan. Inalok niyang siya na ang magdadala ng mensahe. Mabilis na naghanda ng sulat si Nerodata at binigyan si Tata ng basbas at good luck. Sa tulong ng kakayahan niyang sumanib sa iba't ibang hayop, tumakbo si Tata ng milya-milya, saka lumipad ng mataas sa kalangitan hanggang marating niya ang templong monghe. Laking gulat ng lahat nang bigla siyang lumapag sa harap ni Master Asiya, at iniabot ang liham. Nang mabasa ito ng matandang monghe, napahinto siya. Lumakad siya papunta sa gilid ng burol at gamit ang kanyang espiritual na lakas, nagpadala siya ng mensahe pabalik kay Nerodata. Galit siyang sumigaw, ginamit mo ang buhay ng napakaraming hayop, lahat para lang sa isang batang lalaki. Ngunit buong tapang na tumugon si Nerodata, kailangan kong iligtas si Chopra, kahit ano pa ang mangyari. Napabuntong hininga si Master Asita at binalaan siya. Kapag itinuloy mo yan, hindi ka na muling magiging tao. Magiging ligaw kang hayop habang buhay. Sa kabila nito, ibinulong niya ang Race 8 ng lunas. Agad itong isinigaw ni Nerodate kay ina ni Chopra bago tuluyang mawala ang kanyang katinoan at tumakbo palayo sa kagubatan tulad ng isang aso. Napaluha ang ina ni Chopra, ngunit kahit masakit, gamaan ang loob niya dahil alam niyang may pag-asang mabubuhay ang anak niya. Pagbalik sa tahanan ni Bodhai, nagmakaawa ang ina ni Chopra na ibigay agad ang lunas. Pumayag si Bodhai, at pagkapainom nito kay Chopra, laking gulat ng lahat nang dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Samantala, sa palasyo, tinanong ng asawa si Prinsipe Siddhartha kung bakit hindi pa siya natutulog kung may bumabagabag ba sa kanya. Mahinahon siyang sumagot, masakit sa akin ang makitang araw-araw ay may mga taong nagkakasakit at namamatay habang wala akong ginagawa para tulungan sila. Tumayo siya at tahimik na tumingin sa malayo. Hindi ko man lang napansin kung gaano kahirap at kasakit ang buhay dahil sa marangya kong pamumuhay bilang prinsipe. Ang mga Sudra ay mas may alam pa tungkol sa mundo kaysa sa akin. Pagkatapos, ngumiti siya ng may determinasyon. Ngayon, buo na ang loob ko. Hahanapin ko ang katotohanan ng mundong ito. At bago siya lumabas, tiningnan niya ang asawa at mahinahong sinabi, huwag ka nang mag-alala. Matulog ka na. Habang nakakulong sa basement ang ina ni Chopra, sinabi ni Buddha kay Buday na dumalaw si Lady Malika para makipagkita. Pagkaalis niya, naiwan si Chopra kasama ni Buday na agad siyang pinaalalahanang manatili sa kwento na siya ay anak ni Lord Buday at kalimutan ang lahat ng tungkol sa kanyang pagiging isang hamak na magsasaka. Nagduda si Chopra kung bakit bigla itong binanggit ng general. Pero nang marinig niyang pinagbabawalan ni Buday ang mga alila na banggitin ang babaeng nagdala ng antidote, napagtanto niyang may masamang nangyayari. Samantala, sa basement, dalawang lalaki ang naghahanda para patayin ang ina ni Chopra. Bigla namang tumalon si Chopra mula sa itaas at tinamba ang matabang lalaki, sabay sigaw sa payat na huwag lalapitan ang kanyang ina. Nagulat ang dalawa nang marinig nilang tinawag ni Lord Chopra ang isang magsasaka na ina. Ngunit bago pa sila makapagkalat ng balita, mabilis na hinugot ni Chopra ang kanyang espada at pinatahimik silang dalawa magpakailanman. Pagkatapos, niyakap siya ng kanyang ina at sinabing ang laki na ng ipinagbago niya. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, napansin ni Chopper na tumatakas ang matabang lalaki. Tinangka niyang habulin ito, ngunit bamuka ang kanyang mga sugat kaya kinailangan siyang buhatin ng kanyang ina paakyat sa hagdan. Pagdating nila sa itaas, napaligiran na sila ng mga tauhan ni Buday. Inakusahan si Chopper na itinago ang katotohanan ng isa siyang Shudra. Sa gitna ng tensyon, tinawag pa siya ni Buddha na isang hanggal. Puno ng pagkadismaya. Kinabukasan, sa korte, tinanong ng hukom si Buday kung talagang hindi niya alam na Shudra si Chopra nang ampunin niya ito. Walang pag-aalinlangan, nagsinungaling si Buday at nagdulot ito ng ingay at kaguluhan sa bulwagan. Ipinatawag ng mga bantay ang ina ni Chopra at marahas na itinapon sa harap ng hukom. Tinanong siya kung totoo bang siya ang ina ng binata. Nagpumiglas si Chopra sa mga gwardya, ngunit sa halip na aminin, itinanggi ng babae ang lahat. Sinabi niyang minsan niyang natagpuan ang bata sa isang digmaan, kaya't hindi ito anak ng isang Shudra gaya niya. Tinanong siya ng hukom kung nagsisinungaling siya, ngunit mariin niyang inulit na hindi niya anak si Chopra, isang pahayag na labis na nakasakit sa puso ng binata. Doon sinabi ni Chopra na hindi na kailangang magsinungaling pa ang kanyang ina. Maluwag niyang tinanggap na tapos na ang mga araw ng pagtatago. At nagsabi siyang masaya siya na hindi na kailangang mamuhay sa takot. Nang tanungin ng hukom kung inaamin niyang isa siyang Shudra, buong tapang niyang sinagot ng oo, sabay yakap ng mahigpit sa kanyang ina. Nagulat ang hukom sa ginawa ni Chopra at sinabing dapat siyang mahiya sa dugong taglay niya. Ngunit sagot ni Chopra, naging marangal lang ako para hindi natratuhing basura sa kalsada. Sa huli, idineklara ng hukom na ilalagay si General Buday sa house arrest habang si Chopra naman ay ipapatapon mula sa Kosela.
Ngumiti ng malumanay ang kanyang ina at nagpaalam. Ngunit bigla ring idineklara ng hukom na papatayin ng ina ni Chopper bilang halimbawa, isang hatol na nagpasabog ng galit sa puso ng binata. Sumigaw siya, hindi patas to. Wala siyang ginawang masama. Lumuhad si Chopra, umiiyak at nagmamakaawa na ipatapo na lang din ang kanyang ina kasama niya. Ngunit niyakap siya ng babae at mahinahong sinabi, ayos lang, anak. Pero humagulgol si Chopra, sinasabing walang saysay ang mabuhay bilang isang magsasaka kung wala siya sa tabi ng kanyang ina. Paulit-ulit siyang nakiusap sa hukom, kung ganoon, patayin na rin ako kasama niya. Kinabukasan, nagtipon ng napakaraming tao para panoorin ang mag-ina habang naglalakad palabas ng lungsod. Sa malayo, napansin ni Tata ang nangyayari at sinundan sila paakyat ng bundok. Pagdating nila sa tuktok, sumigaw ang kapitan, ang maruruming syudra ay walang karapatang huminga ng hangin sa mundong ito. Sabay utos sa kanyang mga kawal, itapon silang dalawa sa bangin. Biglang sumigaw si Tata, tumakas kayo. Bilis, dinistract niya ang mga kawal para makatakas ang mag-ina. Ngunit bago pa sila makatakbo, isang kawal ang agad tumapon ng sibat, tumagos ito sa katawan ng mag-ina. Nagkatinginan silang dalawa, ngumiti sa isa't isa sa huling sandali, at sabay silang nahulog sa kamatayan. Sa kailaliman ng lambak kahit tuluyan ng nabaliw, nagdalamhati si Nerida sa pagkamatay ng mag-ina, ang 2 taong dahilan kung bakit siya naging halimaw. Samantala, tumatakbong umiiyak si Tata, basang-basa ng luha at galit. Samantala, sa kaharian ng Shakya, ipinanganak ng asawa ni Siddhartha ang kanilang anak at nagumapaw sa tuwa ang buong palasyo sa pagdating ng bagong prinsipe. Ngunit sa labas, naglalakad si Siddhartha, mukhang pagod at balisa, gaya ng isang amang puno ng katanungan. Iniisip niyang kahit araw-araw siyang natututo, parang hindi siya lumalapit sa katotohanang hinahanap niya. Nararamdaman niyang lahat ng tao ay nakatadhana sa pagdurusa, at hindi niya alam kung paano niya sila matutulungan. Kaya ngayon, hinahanap niya kung paano tatanggapin ang katotohanan iyon nang hindi tuluyang masira ang sarili. Paglaon, habang nagmumuni-muni siya sa lilim ng isang napakalaking puno, nagpasya siyang bitawan ng lahat para tuluyang mahanap ang sagot. Isang gabi, pinanood ni Siddhartha ang kanyang amang mahimbing na natutulog. Mahina siyang nagsabi, patawad, ama, pero kailangan kong umalis. Sakay ng kabayo, tuluyan siyang pumasok sa gubat. Ilang sandali pa, humabol ang isa niyang alila at nagmakaawang bumalik siya sa palasyo. Ngunit kalmado niyang sinabi, umuwi ka na. Aiselay mo ang kabayo. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makita niyang hinubad ng prinsipe ang kanyang mararangyang damit at alahas. Inabot niya ito sa alila at sinabi, dalhin mo ito sa reyna. Nanginginig ang boses ng alila nang tanungin, ano po ang balak niyong gawin ngayon, mahal na prinsipe? Tahimik nang umiti si Siddhartha, saka hinugot ang isang patalim. Sa harap ng alila, sinimulan niyang ahitin ang lahat ng buhok niya hanggang maging makinis ang ulo, parang pinakulo ang itlog. Iniabot niya ang patalim at sinabi, ibigay mo ito sa asawa ko. Sabihin mong babalik ako kapag nahanap ko na ang katotohanan. Sa mansyon, hawak ng reyna ang mga gamit ng kanyang asawa, luhaan at tahimik. Sa tabi niya, umiiyak ang prinsesa habang yakap ang mga buhok ng prinsipe. Ngunit biglang dumating ang isang mensahero, hingal na hingal, sumisigaw, ang kaharian ng Kosala, umaatake na. Agad ipinatawag ng hari si Bandaka at iniutos, ikaw ang mamumuno sa laban. Ngunit naglukso si Bandaka laban sa hari at sinabi na tatutol siya kundi itatalaga siyang bagong hari ng Shakya. Tumanggi ang hari at sinimulan siyang sermonehin, pero itinutok ni Bandaka ang kanyang espada sa harapan ng monarkiya at malinaw na sinabi, kung hindi niya siya pagtatalaga, kukunin niya ang buhay niya. Sa takot-takot na sandali, pinilit niyang iproklama si Bandaka bilang bagong hari ng Shakya. Sa gitna ng digmaan, pumasulong ang dambuhalang hukbo ng Kosala habang pinamumunuan naman ni Bandaka ang puwersa ng Shakya bilang bagong hari. Sa utos ng bagong hari, ramagasa ang mga mamamana. Bumuhos ang mga palaso sa kalaban, nagsadsad ang mga lakas-lakasan ng foot soldier habang si Bandaka ay pumalaot sa gitna ng labanan, patid-patid ang mga kalaban. Pagkatapos, umatake ang mga sundalo ng Kosala sakay ng kanilang mga elepante at napilitang umatras si Bandaka. Pero hindi siya nagpatalo, binunot niya ang mga palaso, ibinalik ang mga ito sa kalaban, saka umakyat sa kanyang kabayo, tumalon sa ibabaw ng elepante, at sa bilis ng kidlat pinaslang lahat. Pinatawan niya ang kanyang mga kaaway dahil sa panghuhusga nilang mahina sila, sabay hiwa sa isa pa niyang sundalo at sabay tawa habang sinisigaw, mula ngayon, mas mabuti alalahanin ninyo ang pangalan ng inyong bagong hari. Ngunit sa isang iglap, isang sibat ang lumipad, diretsyong tumama sa bibig ni Bandaka. Tumagos tapos pinatay siya. Sa ganoong paraan natapos ang digmaan. Pagkaraan, naglakad si Siddhartha sa gitna ng bundok ng mga bangkay na puno ng lungkot sa trahedyang kinaharap ng lahat.
Dahan-dahan niyang isinara ang mga mata ni Bandaka. Pagkatapos nun, para sa unang beses sa kanyang buhay, pumalakpak siya at buong puso niya sinambit ang panalangin para sa mga kaluluwang nawala. Pagkatapos ay iniwan niya ang kahariang dati niyang tinawag na tahanan. Samantala, si Nerd ata ay patuloy na namumuhay sa gubat. Parang hayop, at sina Miguela at Tata ay naglakbay sa kani-kanilang daan rin. Sinimulan ni Siddhartha ang kanyang paglalakbay upang tuklasin ang tunay na landas habang ang kanyang ina ay nagbabantay sa kanya mula sa kalangitan. Maraming taon ang lumipas. Sa isang madilim na gabi, isang grupo ng tulisan ang naghainap sa isang matatabang mangangalakal at sa kanyang kampo. Takot ang namutawi sa mga lalaki habang ang pinuno ng grupo, na siya namang si Tata na ganap ng nasa hustong gulang, ay tawa sa kanilang kahinaan. Tumawag ang mga kasamahan ni Tata nang makita ang mahahalagang gamit ng mga ngalakal. Kasama rin sa grupo si Miguela at iminungkahi niyang ihatid nila ang nakaw na gamit sa malapit na baryo kung saan sila nakatira. Dahil may nalalapit na pag-atake ng Koseles sa kaharian ng Shakya, naalala ni Tata kung ano ang ginawa ng Koseles sa kanyang matalik na kaibigan at nanumpa siyang ipapabayaran sila sa kanilang mga krimen. Ngunit biglang napansin niya ang isang nakaupo sa bato, isang monghe pala ito. Tinanong ni Tata kung kilala ng monghe ang prinsipe ng kaharian ng Shakya na si Siddhartha, na iniwan ng lahat at naging monghe. Sinabi ni Tata na tanga raw si Siddhartha dahil iniwan ng marangyang buhay, ngunit nabahala ang monghe at ipinaliwanag na ang mga mongheng mahilig sa katahimikan ay hindi basta nagkumartyr o nagdurusa for no reason. Sabi ng monghe, ginagawa namin yun para magkamay-ari ng mabuting karma sa susunod na buhay. Narinig ito ni Tata at tumawa lang siya ng malakas. Si Miguela naman, pabirong sabi, aba, bagay pala akong maging aesthetic monk kasi buong buhay ko puro paghihirap. Pagkatapos noon, hinamon niya ang monghe, kung talagang naniniwala kang isinilang ka para magdusa, patunayan mo. Sunugin mo rin ang mga mata mo gaya ng sa akin. Pagkarinig niyon, biglang dinampot ng monghe ang sulo, lumuhad sa lupa. At nang walang alinlangan, itinusok mismo ang nagliliyab na apoy sa kanyang mata. Kinabukasan, may isang mangangaso na nakapansin kay Siddhartha. Sabi niya, masyado nang mahaba ang buhok nito para sa isang monghe, kaya inalok niya ito ng pang-ahit at inimbitahan pa uwi para makapag-ayos. Sa bahay ng mangangaso, binigyan niya si Siddhartha ng bagong kasuotan. Yan lang ang kaya kong ibigay, sabi niya. Biglang may kumatok, isa pang mongheng may sunog na mata, humihingi ng tubig. Ipinakilala ni Siddhartha ang sarili niya. Habang nagtataka ang monghe kung siya nga ba ang prinsipe ng Shakya na napabalitang tumalikod sa karangyan at naging monghe. Ipinakilala naman ng lalaki ang sarili niya bilang Depa. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang mangangaso at sinabi na gusto raw ng panganay niyang anak na si Esoji na maging monghe rin, kaya nakiusap kung pwedeng kunin siya bilang alagad. Ngunit sabi ni Siddhartha, hindi ako tumatanggap ng mga disipulo sa ngayon. Nagkomento si Depa, siguro gusto lang ng pamilya niyang mabawasan ng bibig na pinapakain. Habang naglalakad palayo, napansin ni Siddhartha ang isang kakaibang tingin kay Depa. Kaya ipinaliwanag ng monghe, sinunog ko ang mata ko para patunayan sa mga nagdududa kung gaano ako kaseryoso. Dagdag pa niya, ang aking guro, si Nor-ai-Data, isinuko ang lahat at namuhay bilang isang hayop para mamuhay ng dalisay, walang pagnanasa. Naniniwala si Depa sa aestheticism, ang paniniwalang mas marami kang tiisin ngayon, mas magiging mabuti ang iyong susunod na buhay. Kaya nagpa siya silang maglakbay patungo sa aesthetic forest. Habang tinatahak nila ang daan, napansin nilang sinusundan sila ng batang si Esoji kahit umuulan ng malakas. Sa isang punto, nasugatan pa siya ng lasong halaman at muntik ng malunod. Ngunit bumalik si Siddhartha at sinagip siya mula sa agos ng tubig. Habang tumatawid sa ilog, sabi ni Depa, iwan mo na yan, hindi siya tatagal. Ngunit hindi nakinig si Siddhartha, binuhat niya ang bata hanggang sa marating nila ang disyerto. Doon, nakasalubong nila ang ilang sundalo ng Kosele na nangangaso kasama ang batang prinsipe. Pagkatapos nilang mapatay ang isang USA, napansin ng prinsipe si Siddhartha at parang may kakaiba siyang naramdaman sa titig nito. Ngunit agad din siyang tumalikod. Iniisip na karaniwang monghe lang sila. Pag-alis ng mga sundalo, ipinaliwanag ni Depa, yung bata, si Verhaka, prinsipe ng Kosela. Anak siya ng hari ng Kosela at ng isang alipin mula sa Shakya. Niloko raw kasi ng hari ng Shakya ang hari ng Kosela, ipinakita ang alipin na parang dugong maharlika. Mula roon, nagpatuloy ang mga monghe sa kanilang paglalakbay, sa ilalim ng nakakapasong araw, sa makakapal na kagubatan, sa loob ng maraming araw. Hanggang isang gabi, nakita sila mula sa malayo ni Tata at ng kanyang mga tauhan. Nilapitan nila ang kampo at tinanong ni Tata si Depa, kamusta ka na, luma kong kaibigan?
Tahimik lang na tumitig pabalik si Depa, pero sinabi ni Siddhartha kay Tata, masama ang lagay ng batang kasama namin, kailangan niya ng lunas ngayon. Pagkarinig nito, agad silang dinala ni Tata sa kanyang kampo at nagsimulang maghalo ng halamang gamot para kay Esoji. Ipinaliwanag niya, kakaunting damo lang to, yung mga natira sa akin. Kung meron pa akong kapangyarihan, sana nakalipad ako bilang ibon para makahanap ng mas marami. Nagulat si Siddhartha. Kaya mong sakupin ng mga hayop? Tanong niya. Sumingit si Depa, narinig ko na yan mula sa guro kong si Narodata tungkol sa isang espesyal na bata na may parehong pangalan, kayang pasukin ang katawan ng mga hayop at hindi tumatanda. Ngumiti si Tata, mapait. Noong nawala ang kapangyarihan ko, bigla akong tumanda at naging ganito. Tinitingnan ni Siddhartha ang namamagang binti ni Esaji. Kunin mo ang mainit na kutsilyo, sabi niya. Kailangan kong hiwain to at sipsipin ang lason. Matapos gamutin ng bata, inabot ni Tata ang kutsilyo para tuldukan ang sugat sa pamamagitan ng paglapnos nito. Ngunit nang maramdaman ng matinding sakit, bigla siyang nangisay at huminto ang tibok ng puso. Sa isang iglap, lumabas ang kaluluwa ni Tata at napunta sa isang mahiwagang lugar. Doon, lumitaw ang ina ni Siddhartha at mahinahong sinabi, hindi pa oras mo. Sundan mo si Siddhartha sa kanyang paglalakbay hanggang dumating ang araw ng iyong tunay na kapalaran. Sa kampo, patuloy si Siddhartha sa pagdiin ng kanyang mga kamay sa dibdib ni Tata. Huwag kang bibitaw, sigaw niya, hanggang sa tumibok muli ang puso nito. Sakto namang pumasok si Miguela, may dalang panggatong. Tata, sino silang mga, ngunit naputol ang salita niya nang mapansin si Siddhartha. Nanlaki ang mga mata niya, nabitawan ng mga kahoy, at sa nanginginig na tinig ay tanong niya, bakit ka nandito? Tahimik si Siddhartha bago sumagot, patawarin mo ako, hindi ko natupad maging dakilang hari na inaasahan mo. Sa galit at lungkot, tumakbo si Miguela palabas ng tolda, luhaan. Samantala, parehong nabigla sina Tata at Depa nang malaman na si Siddhartha pala ang nawawalang prinsipe. Sabi ni Tata, matagal na kitang hinahanap. Pinatay ng mga sundalo ng Kosala ang nanay at kapatid ko, kaya galit na galit ako sa kanila. Pero wala akong ranggo, wala akong hukbo, kaya kailangan ko ng tulong ng hari para makapaghiganti. Matapos ibuhos ang lahat ng hinanakit, lumapit siya kay Siddhartha. Muli kang maging hari. Tulungan mo akong ipaghiganti sila. Ngunit tumingin si Siddhartha sa kanya ng mariin. Bigyan mo ako ng 10 taon. Sa panahong yun, hahanapin ko ang tunay na kahulugan ng buhay bilang monghe. Kung hindi ko ito matagpuan, babalik ako at tutuperin ko ang pangako ko. Kinabukasan, biglang nagising si Esoji mula sa isang bangungot. May buhawi. Paparating ang buhawi. Sigaw niya. Tumakbo siya papunta sa nayon para balaan ang lahat. Hindi maniwala sina Tata at Depa, pero hindi tumigil ang bata, tumatakbo habang sumisigaw, umalis na kayo. Lumikas kayo ngayon din. At biglang, mula sa kalangitan, isang napakalakas na tornado ang bumaba. Walang awa nitong winasak ang mga bahay at lahat ng madaanan. Tinaakpan ni Esoji ang isang batang lalaki at nagtago silang pareho habang dumadaan ang buhawi. Pagkatapos ng ilang sandali, tumila ang hangin. At habang nakatingin sa nagkalat na pagkawasak, nagulat sina Siddhartha at ang iba pa. Buhawi nga talaga, bulong ni Siddhartha, hindi makapaniwala. Pagkalipas ng ilang panahon, hindi kalayuan sa kaharian ng Mag-ata, malugod na tinanggap ng hari si Esoji sa kanyang hukuman. Agad siyang tinanong ng hari kung ano ang gusto nitong malaman. Nang itanong ng hari kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap, diretsyong sinabi ng bata, kamatayan. Nagulat ang lahat at sabay-sabay silang sumigaw laban sa binata, pero pinatahimik sila ng hari. Kalma niyang tinanong si Esoji kung sino ang papatay sa kanya. Walang halong takot o pagdadalawang isip. Sinabi ni Esoji na ang anak ng hari mismo ang aatake sa kanya makalipas ang 30 taon at agad din itong tatanggap ng parusang makalangit pagkatapos. Ngumiti ng may kayabangan ng hari at sinabi kay Esoji na may narinig din siyang propesya na mamamatay siya kapag binilang niya ang hanggang 3. Ngunit ngumiti lang si Esoji at nagsimulang sumayaw ng parang bata, tila walang pakialam. Habang binibilang ng hari, 1, 2, 3, tinawag ni Esoji ang isang kawal. Pagdating sa 3, may bumagsak na ahas mula sa itaas. Pero laking gulat ng lahat ng tusukin ng kawal ang ahas gamit ang sibat nito at walang kahit gasgas na tinamo si Esoji. Doon napagtanto ng hari na totoong nakakakita ng hinaharap ang binata. Ngumiti si Esoji at sinabing hindi pa oras para mamatay ang mahal na hari. Pagkatapos, ibinunyag niya na mamamatay siya mismo makalipas ang 4 na taon, 4 na buwan, at 4 na araw. Gustong kunin ng hari si Esoji bilang tagapayo pero tumanggi ang bata. Ang misyon ko ay sundan si Siddhartha hanggang sa araw ng aking kamatayan, sagot niya. Nabigla ang hari at nagtanong kung nasaan si Siddhartha.
Sagot ni Asoji, kasalukuyan siyang nasa kabundukan ng Pandava, papunta sa Aesthetic Forest. Kinagabihan, dinala ng hari ang kanyang hukbo at umakyat sa bundok. Doon nila nakita si Dea, nakabitin ng patiwarik habang nagme-meditate. Tinanong siya ng hari, ikaw ba si Siddhartha? Ngunit itinuro siya ni Dea sa isang lalaking tahimik na nagme-meditate sa gilid, si Siddhartha mismo. Lumuhad ang hari sa kanya at magalang na nagsabi, pumarito ka sa aking kaharian bilang aking tagapayo. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng aking kaharian bilang kapalit. Ngunit mahinahon siyang sinagot ni Siddhartha, magdurusa ka kapag hinayaan mong lumunin ka ng kasakiman. Ang dahilan kung bakit ako naging monghe ay upang alisin ang pagnanais sa mga bagay na lampas sa aking pangangailangan. Nalungkot ang hari at ibinahagi na takot siyang mamatay. Sinabihan ako na ang sarili kong anak ang papatay sa akin sa loob ng 30 taon. Natatakot ako sa kamatayan. Naniniwala akong kaya mo akong iligtas mula sa tadhanang iyon. Umiling si Siddhartha. Hindi ko pa kayang alisin ang takot mo sa kamatayan ngayon, sabi niya. Ngunit sana'y matagpuan ko ang daan upang makalaya mula sa takot na iyon sa aking paglalakbay patungo sa Aesthetic Forest. Napawi ang lungkot sa mukha ng hari. At taimtim niyang binati si Siddhartha ng swerte sa paglalakbay. Pagkatapos noon, naglakbay sina Asoji, Siddhartha, at Dea sa loob ng maraming araw, sinoong ang matitinding pagsubok ng kagubatan, tumutulong sa mga tao, at nagme-meditate araw-araw hanggang sa makarating sila sa gubat ng mga aesthetic monks. Pagpasok pa lang ni Dea sa gubat, hindi niya maitago ang tuwa. Ngunit nang lumapit si Asoji sa isang magandang lawa, bigla siyang kinilabutan, isang lalaki ang lumitaw mula sa tubig. Nakatingin ng diretso sa kanya. Ipinaliwanag ni Depa na ang pinakamataas na antas ng aesthetic training ay ang matinding pagdurusa, ang pagpigil ng hininga sa ilalim ng tubig, ang pagbitin sa puno ng patiwarik, ang paglilibing sa sarili ng buhay, at ang pagkulong mag-isa sa isang kabaong. Pagkatapos noon, sinimulan ni Siddhartha ang kanyang pagsasanay, nagme-meditate sa mga tinik sa gabi, napapaligiran ng mga lobo, minsan pa habang bumubuhos ang ulan at kumukulog. Naniniwala siyang sa pamamagitan ng pagdurusang ito, matatagpuan niya ang liwanag ng kaliwanagan. Lumipas ang ilang buwan. Isang araw, napansin niya si Asoji na may ginagawa sa isang puno. Bakit mo minamarkahan ng punong yan? Tanong niya. Ngumiti ang bata at sagot, bawat araw ng taon, nilalagyan ko ng marka. Pagdating ko sa ika-5 puno, mamamatay na ako. Tinawag ni Siddhartha na kabaliwan yon. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Tanong niya. Sagot ni Asoji, natatakot ako, pero wala akong kontrol dito. Napahanga si Siddhartha sa tapang ng bata at tinanong kung paano siya nabubuhay araw-araw nang walang takot. Ang layunin ko sa buhay ang nagbibigay sa akin ng lakas, sagot ni Asoji. Gaya mo, ang layunin mo ay muling isilang bilang isang nilalang na higit pa sa tao at iligtas ang lahat. Ngunit nang tanungin ni Siddhartha kung paano niya may iligtas ang lahat, tahimik lang nang umiti si Asoji. Habang lumilipas ang mga taon, ipinagpatuloy ni Siddhartha ang kanyang matinding pagsasanay. Hanggang isang araw, napasigaw siya sa sakit habang nakabaon sa nagbabagang buhangin. Pinangaralan siya ni Depa, ang sakit na yan ang magdadala sa iyo sa kaligtasan. Tinanong ni Siddhartha, ibig mo bang sabihin, kailangan kong mamatay? Tumango si Depa, oo, ang tunay na layunin natin ay makalaya sa bulok na katawan ng tao. Nanlaki ang mga mata ni Siddhartha. Ayokong mamatay, sigaw niya. Ngunit nagalit ang baliw na monghe at iniutos, mag-ensayo ka hanggang sa mamatay ka. Lumipas ang mga araw. Nanghihina na si Siddhartha. At nagsimula siyang magduda, tama ba talagang pahirapan ng sarili para iligtas ang sangkatauhan? Habang unti-unting nanghihina ang kanyang katawan, dumating si Tata at nakita siyang halos wala ng buhay, nakabaon pa rin sa buhangin. Mabilis niya itong hinukay palabas at dinala sa ilog. Binuhusan niya ng tubig si Siddhartha hanggang sa magkamalay ito. Hindi ko hahayaang mamatay ka sa kabal-iwang pagsasanay na yan, sabi ni Tata. Pinaupo niya si Siddhartha sa lilim ng puno at binigyan ng prutas. Tumanggi si Siddhartha, nag-aayuno ako. Pero iginiit ni Tata, kumain ka pa rin. Biglang dumating sina Depa at ang iba pang aesthetic monks. Tumigil ka, huwag mong hadlangan ng kanyang pagsasanay. Sigaw nila, umalis ka rito. Habang nagkakagulo, napansin ni Tata ang usok mula sa kanyang kubo. Kinabahan siya at agad na tumakbo. Pagdating niya roon, nakita niyang sinusunog ng grupo ng payat na monghe ang kubo habang sumisigaw, taksil siya. Sinampal ni Tata ang isa sa kanila at agad na pumasok sa nagliliyab na kubo. Nakita niya si Miguela, halos walang malay. Agad niya itong binuhat at nailigtas bago tuluyang lumunin ng apoy ang kanilang tahanan. Kinagabihan, dumalaw si Siddhartha. Ayos lang ba kayo ni Miguela? Tanong niya.
Malungkot na sagot ni Tata, hindi siya makakilos ni makapagsalita. Halos mamatay na siya kahit pinilit naming pumunta rito para iligtas ka. Nabagabag si Siddhartha. Pumasok siya sa loob kahit pinakiusapan siyang huwag. Pagkakita niya sa kalagayan ni Miguela, napaluhod siya at taimtim na nanalangin para sa kanya. Kinabukasan, pinaalalahanan ni Depa si Siddhartha na mag-focus sa kanyang pagsasanay. Napansin kasi niyang hindi ito mapakali at patuloy na iniisip si Miguela. Sinabi ni Siddhartha na hindi niya kayang tiisin na makita itong nahihirapan. Ngunit tinawag ni Depa itong kaiyahiya para sa isang tagasunod ng asceticism na matakot sa sakit. Ngunit tumutol si Siddhartha, walang munghing naninirahan sa gubat ang nakaranas ng ganitong klaseng paghihirap na pinagdadaanan ni Miguela. Samantala, dinalhan ni Tata si Miguela ng pagkain pero tumanggi ito. Sinabi niyang wala na siyang pag-asa at mas mabuting iwan na siya ni Tata para makalaya ito kapag siya'y pumanaw. Ngunit sa halip na umalis, niyakap siya ni Tata at nangakong gagawa siya ng paraan para mailigtas ito. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni Siddhartha ang dalawa mula sa labas. Kinabukasan, binuksan ni Asagi ang kabaong ni Siddhartha at tinanong siya kung wala na ba talagang paraan para mailigtas si Miguela. Ngunit sagot ni Asagi, may paraan pa, gawin lang niya ang ginawa noon nang siya mismo ang nagkasakit, sipsipin ang lason. Pagkarinig nito, agad na tumakbo si Siddhartha kinagabihan at sinimulang sipsipin ang lason mula sa katawan ni Miguela. Nag-aalala si Tatana na baka mahawa si Siddhartha sa sakit. Pero nagpatuloy ito buong magdamag hanggang sa masiguro niyang naalis niya ang lahat ng lason. Kinabukasan, hindi siya nagpakita sa kanyang pagsasanay at agad siyang pumunta para tingnan ang kalagayan ni Miguela, dahilan para magalit ng husto si Depa. Pagdating niya sa kuweba, gulat si Siddhartha nang makita si Miguela na ganap ng magaling. Habang umiiyak si Miguela sa tuwa at nagpapasalamat si Tata, biglang dumating si Depa at ang ibang monghe. Ipinahayag nila na sawa na sila sa kawalang galang ni Siddhartha at pinaalis na siya. Ngunit agad namang sumingit si Tata, sila na raw ang aalis. Sinabi niya kay Siddhartha na hindi na niya ito hihintayin na bumalik bilang hari para sa paghihiganti dahil mas mahalagang ipagpatuloy nito ang kanyang landas bilang monghe. Inamin din ni Tata na nawala na ang kanyang galit nang makita niyang gumaling si Miguela at ngayon ay nauunawaan na niya kung gaano kahalaga ang layunin ni Siddhartha. Sa gitna ng mga luha, sinabi ni Miguela kay Siddhartha na masaya siyang minahal niya ito kahit kapalit nito ang kanyang mga mata. Dahil iniligtas ni Siddhartha hindi lang ang kanyang katawan kundi pati ang kanyang puso. At sa mga salitang iyon, magkasama silang umalis. Tinawag pa ni Tata si Siddhartha at sinabing, maging isang dakilang monghe ka at ako ang magiging unang disipulo mo. Ngunit sa gabing iyon, sa hangganan ng kaharian ng Shakya, gulat ang mga sundalo nang makita ang 12-dosenang tolda na naglaho sa loob lang ng ilang segundo, sinagasaan ng hukbo ng mga elepante. Kasunod nito, sunod-sunod na dumating ang mga sundalong paa ni Kohala, sumasalakay na parang alon. Inutusan ng batang prinsipe ang kanyang mga elepante na wasakin ang tarangkahan at tinawag ang pinakamalakas niyang mandirigma, Yatala. Ang dambuhalang parang si Hulk ay ginamit ang mga elepante bilang tuntungan. Tumalon sa ere at ibinagsak ang kanyang maso sa pader hanggang sa ito'y maghiwalay. Agad na sumugod ang hukbong Koselan sa puwang na iyon habang si Yatala ay nililinis ang daan sa pamamagitan ng mararahas na hampas. Tinamaan ng mga palason ng Koselan ang mga kalabang mamamana na parang mga langaw habang sinunog nila ang mga bantay tore. Lahat ng madaanan nila, pinapatay. At habang nagaganap ang kaguluhan, isang matabang maharlika ang tumakbo papunta sa hari, sumisigaw, mahal na hari. Kailangan na nating tumakas. Pero tumanggi siyang talikuran ng kanyang mga tao. Samantala, sinabi ng asawa ni Siddhartha sa kanilang anak na si Rahula na kapag natapos na ng kanyang ama ang kanyang misyon, siguradong babalik ito para iligtas sila. Sa labas, walang awang ibinabato ni Yatala ang mga sundalo palayo at sino mang magtangkang umatake sa prinsipe ay agad niyang pinapatay sa isang hampas lamang. Pagkatapos nito, sinundan niya si Siddhartha papasok pa sa loob ng kastilyo. Pagsikat ng araw, halos maubos na ang mga hukbo ng Shakya at idineklara ni Verhaka ang kanyang tagumpay. Kinagabihan, sa loob ng aesthetic forest, sinabi ni Asagi kay Siddhartha na mamamatay siya bago sumapit ang susunod na kabilugan ng buwan. Hindi ito pinaniwalaan ni Siddhartha dahil mukhang malusog naman ang bata. Ipinahayag ni Asagi na siya ay kakainin ng mga lobo, ngunit ipinangako ni Siddhartha na ipagtatanggol niya ito anuman ang mangyari. Makalipas ang ilang araw, habang nagmumuni-muni si Siddhartha, nadulas si Asagi sa bangin habang nagnanakaw ng itlog mula sa isang pugad. Dali-daling bumaba si Siddhartha, ngunit laking ginhawa niya nang makita na ligtas ang bata, nahulog lang ito sa mga damuhan. Hindi nagtagal, muntik na namang malunod si Asagi sa ilog dahilan para kabahan si Siddhartha.
Pero sa huli, isang biro lang ng tadhana iyon. Lumipas ang mga araw at dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Habang nakaupo at nagmumuni, naisip ni Siddhartha kung totoo bang mamamatay ang bata gaya ng kanyang sinabi. Tinali niya si Asoji sa puno para siguradong ligtas ito, ngunit habang nagdadasal siya, isang kuneho ang lumapit at kinagat ang tali hanggang sa makawala si Asoji. Nang mapansin iyon ni Siddhartha, agad siyang naghanap. Samantala, sinundan ng kuneho si Asoji papunta sa mga palumpong. Hanggang sa madulas ito sa isang dalisdis at mapunta sa harap ng isang grupo ng gutom na mga batang lobo. Ngumiti si Asoji at hinaplos ang mga ito. Sinabi niyang pupunuin niya ang kanilang tiyan, saka siya humiga sa harap ng mga ito, handang ialay ang sarili para sa kanilang mga magulang na gutom na gutom. Dumating si Siddhartha kasunod niya, pero huli na. Sa kanyang pagkahulog, nasaksihan niya kung paano pinagpistahan ng mga lobo ang kanyang kaibigan. Nanginginig sa takot at sakit, tumakbo siya palayo ng mabilis hanggat kaya ng kanyang mahina at payat na katawan. Natamba siya sa damuhan at doon sumigaw sa pag-iyak. Maya-maya, muling nagpakita si Depa at ipinagpatuloy ang brutal na pagsasanay kay Siddhartha, mas matindi pa kaysa dati. Sa isang punto, sinunog pa niya ito ng buhay. Ngunit kahit ganoon, nang makita ni Depa na may natitira pang lakas si Siddhartha, itinali niya ito sa puno at hinayaang tuktukin ng mga buwiter. Hindi na kinaya ito ng ibang monghe at nilapitan siya. Sapat na iyon, sabi nila habang tinatanggal ang tali. Ngunit tumanggi si Siddhartha. Kahit 10 araw na siyang hindi umiinom ng tubig, hindi pa rin siya sumusuko. Dahil dito, naniwala si Depa na naabot na niya ang tuktok ng asceticism. Pagkaraan, umupo si Siddhartha sa isang talampas, nagmumuni sa ilalim ng matinding araw, at nagpatuloy pa rin kahit bumabagyo. Paulit-ulit niyang inuusal sa isip na kailangan niyang maging isa sa kalikasan. Isang araw, tinangay siya ng hangin at nahulog sa talon. Habang dumadaloy sa tubig, napagtanto niyang wala na siyang nararamdaman na baka tuluyan na siyang naging isa sa kalikasan, gaya ng sinabi ni Depa. Ngunit nang ipinikit niya ang mga mata, bigla siyang napunta sa isang kakaibang daigdig. Doon niya narinig ang tinig ng kanyang ina na nagsabing ang buhay ni Asoji ay itinadhana para ituro sa kanya ang katotohanang ang lahat ng nilalang ay bahagi ng isang siklo. Dahil dito, nadama niya ang matinding kalungkutan. Ngunit iniutos ng tinig ng kanyang ina, magpatuloy kang mabuhay. Pagkagising niya, nakita niya ang isang mangkok ng mainit na sabaw sa harap ng kanyang mukha at napaluha siya. Akala niya si Asoji ang nagdala noon, pero isang mabait na babae pala mula sa kalapit na nayon ang nagligtas sa kanya. Matapos niya itong pasalamatan sa pagligtas ng kanyang buhay, naglakad siya papasok sa kagubatan. Habang tinatawag niya ang mga hayop, isa-isa silang sumunod sa kanya. Doon niya ibinahagi ang aral na natutunan niya na batas ng kalikasan ang isa ay kailangang isakripisyo upang mabuhay ang iba. Tulad ng nangyari kina Asoji at sa mga lobo. Pero may pagkakaiba ang tao, sila lamang ang nilalang na nagkakain sa isa't isa dahil sa kasakiman at iyon ang tunay na ugat ng pagdurusa. Samantala, sa kaharian ng Kosala, nililitis ang hari ng Shakya. Mariin niyang sinasabi na wala nang kailangang karagdagang karahasan. Ngunit galit na galit ang prinsipe ng Kosala at nangako siyang hindi niya kailanman patatawarin ang mga Shakya at mismong siya ang papatay kay Siddhartha. Sa kagubatan, naghahanda ng umalis si Siddhartha nang pigilan siya ni Depa. Tinanong siya nito kung totoo bang iiwan na niya ang gubat. Nang kumpirmahin ni Siddhartha, nanumpa si Depa na hihijitan niya ito sa pagdurusa at patutunayang ang aestheticism o matinding pagtitiis ang tunay na daan sa kaliwanagan. Ngunit tumutol si Siddhartha. Naunawaan na raw niya na walang saysay ang mga labis na paniniwala. Sa halip, pipiliin niyang mamuhay sa gitnang daan, isang balanseng pamumuhay sa pagitan ng kasiyahan at pagdurusa. Nang marinig ito, napagtanto ni Depa na pinili ni Siddhartha ang sarili niyang landas at buong kababang loob na tinanggap ang pagkatalo. Sa hangganan naman ng Kosala, pinipilit ang mga taong Shakya na magtrabaho hanggang sa sila'y mapagod at mamatay o kaya'y bitiin para lamang mapawi ang pagkamuhi ng prinsipe. Mula sa loob ng kanyang selda, naririnig ng bilanggong hari ang mga sigaw ng kanyang bayan. Hanggang isang araw, nagalit ang ama ng prinsipe at tinanong siya kung bakit niya ipiniit ang sarili niyang ina kasama ng mga aliping Shakya. Sagot ng prinsipe, isa rin siyang maruming aliping Shakya. Sinaway siya ng hari, paalala niya, ina pa rin niya iyon. Pero matigas ang prinsipe, kung gagawa raw siya ng espesyal na kaso para sa pamilya, sisira ito sa halimbawa ng kanyang pamumuno. Kinagabihan, bumisita siya tala sa Reyna, ang inang alipin ng prinsipe, dala ang pagkain mula sa pagdiriwang. Pero nadulas siya at nahulog ang mangkok. Kaya sumilip siya gamit ang malaki niyang ulo at nangakong magdadala ng panibago. Pinagsabihan siya ng Reyna na huwag nang bumalik dahil nasa kulungan siya ng mga babaeng alipin.
Ngunit nagalit si Yatala at sinabing palalayain niya ito dahil siya ang reyna. Pinigilan siya ng babae dahil kung gagawin niya yon, lalo lang lalala ang sitwasyon ng kanyang anak. Tinanong ni Yatala kung bakit siya ikinulong ng prinsipe. Ipinaliwanag ng reyna na kasalanan niyang nagsinungaling siya tungkol sa kanyang pinagmulan noong nagpakasal siya. Ngunit para kay Yatala, isa pa rin siyang dakilang babae, alipin man o hindi. Bigla siyang napahinto. Naalala niya ang kanyang pagkabata noong panahon ng taggutom sa kanilang nayon. Upang mabawasan ang bibig na pakakainin. Walang awang pinadurog ng elepante ang kanyang pamilya kasama ang kanyang inang alipin. Naiwan siyang mag-isa at mula noon, dala niya ang bigat ng pagkawala. Nang marinig yun, tinawag ng reyna si Yatala na isang mabuting anak ngunit muli niya itong binalaan, huwag kang magpakabait sa akin. Kapag nakita nilang mabuti ka sa isang tulad ko, ikaw ang susunod na magiging target. Pero naniniwala pa rin si Yatala na makikinig sa kanya ang prinsipe. Paglaon, kinausap niya ang prinsipe kapalit ng pagkain na dinadala niya para sa reyna. Ngunit imbes na pasalamatan, ipinatali siya ng prinsipe sa lupa at paulit-ulit na pinalo ng letigo. Galit na tinanong ni Yatala kung bakit niya ikinulong ang sariling ina. Sagot ng prinsipe, dahil kailangan kong parusahan ng isang sinungaling, isang babaeng may dugong maruming syakya na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Lalo pa nitong inalipusta ang kanyang ina, kaya tuluyang nag-alab ang galit ni Yatala. Sa sobrang puot, pinilas niya ang kanyang mga tanikala at naglakad palabas ng kastilyo. Nagngangalit. Pagbalik sa silid ng prinsipe, naalala niya ang mga panahong tinutukso siya ng lahat, tinatawag siyang anak ng isang maruming aliping syakya. Ang mga pangungutyang iyon ang nagtulak sa kanya na isakripisyo ang lahat para lang makamit ang kapangyarihan. Ngunit bago pa siya tuluyang lumunin ng alaala, dumating ang isang mensahero. Mahal na prinsipe, natagpuan na namin si Siddhartha. Agad siyang sumakay sa kabayo at kasama ang kanyang hukbo, nagtungo upang tugisin ang monghe. Nang matagpuan nila si Siddhartha, pinalibutan nila ito. Sa malamig na tinig, sinabi ng prinsipe, pinasuffer mo ang pamilya ko. Ngayon, babayaran mo yan ng buhay mo. Tahimik lamang si Siddhartha. Kalma niyang tugon, kung iyan ang nais mo, kunin mo ang aking buhay. Hindi makapaniwala ang prinsipe sa kanyang katahimikan. Kaya nagbanta siya, papatayin ko ang lahat ng mahal mo. Ngunit muling nagsalita si Siddhartha. Mahinahon ngunit tagos, masaya ka ba talaga sa paghihiganti? Hindi ka ba binabagabag ng dilim sa iyong isip tuwing gabi? Tumama iyon sa prinsipe, parang tinamaan ang mismong sugat ng kanyang kaluluwa. Galit na galit, itinaas niya ang espada upang pugutan si Siddhartha. Ngunit biglang kumidlat mula sa langit. Tinamaan ng lupa at napakawalan niya ang espada, tumilapon ito at tumama sa paanan ni Siddhartha. Dahan-dahan itong pinulot ng monghe at sa bawat hakbang niyang papalapit. Tila lumulubog sa takot ang mga sundalong nakapalibot sa malamig ngunit maaway na tinig, sinabi ni Siddhartha, ang mga madidilim mong isip ang tunay na nagpapahirap sa'yo, higit pa sa anumang parusa. Iyan ang dahilan kung bakit nakakaawa ang buhay mo. Hindi na nakasagot ang prinsipe. Nanginginig sa hiya at galit, kinuha niya muli ang espada at tumakbo palayo. Sa kanyang silid, muling bumalik sa isip niya ang mga mata ni Siddhartha, mga matang tumagos hanggang kaluluwa. Ang alaala ng pagkatalo ay lalong nagpasiklab ng kanyang galit. Ilang sandali lang, dumating ang isang mensahero. Mahal na prinsipe, may salot na kumakalat sa mga babaeng alipin, malapit na itong umabot sa palasyo. Nagmamadaling nagpa siya ang prinsipe. Pagkatapos saglit na pagmasdan ng kaguluhan sa ibaba, malamig niyang inutos, sunugin silang lahat. Samantala, sa labas ng bilangguan, masayang kumakain si Yatala ng merienda hanggang sa marinig niya ang kaguluhan. May apoy. Malapit lang ito sa kulungan. Matapos marinig na mula ito sa silid ng mga babae, dali-daling tumakbo si Yatala papunta roon, sinasagasaan ang bawat bantay na humaharang sa daan niya. Wala na siyang pakialam, binasag niya mismo ang pader at naghanap sa gitna ng naglalagablab na apoy. Nang makita niya sa wakas ang reyna, agad niyang binuhat ito at sinira ang daan palabas ng kastilyo. Sa harap ng malaking tarangkahan, puwersa niyang binutas ang makapal na pader at tuluyang iniwan ang kaharian magpakailanman. Sa kagubatan, nagulat at natuwa ang reyna nang malaman na si Yatala ang nagligtas sa kanya. Ngunit sinundan pala sila ni Verhaka at natagpuan sila malapit sa isang lawa. Noong una, natuwa si Yatala na makita ang prinsipe, akala niya tutulungan sila. Pero nang makita niyang muli ang awa sa mga mata ng reyna, nag-init ang ulo ng prinsipe. Galit niyang sinabi na siya mismo ang nag-utos na sunugin ang kastilyo. Pagkatapos, iniwan niya sila at inutusan si Yatala na tapusin na ang babae. Nagpigil si Yatala pero sa bandang huli, binitiwan niya ang kanyang tungkulin. Tinawag niya ang prinsipe na walang puso, ngunit pinakalma siya ng reyna at sinabing hayaan na lang para sa kanya.
Tumigil si Yatala sa galit at marahang lumakad palayo, buhat-buhat ang reyna sa kanyang mga bisig. Matapos ang mahabang paglalakbay sa ilalim ng nakakapasong araw, pinahinga niya ang reyna sa lilim ng mga bato. Doon siya tinanong ng babae kung bakit niya siya tinulungan. Ngumiti si Yatala at sinabing naaalala niya rito ang kanyang ina, mabait at mahinahon din. Kaya gusto kong ikaw na ang maging nanay ko, sabi niya ng masaya. Natuwa ang reyna sa narinig. Hiniling niyang ipakita ni Yatala ang kanyang mukha, sinabing hindi siya matatakot dahil alam niyang isa siyang mabuting tao. Nabigla si Yatala dahil buong buhay niya, tinawag siyang halimaw. Dahan-dahan niyang tinanggal ang maskara at humarap sa kanya, ipinakita ang maamo niyang mukha. Ngumiti ang reyna at sinabing, ikalulugod kong maging bagong ina mo. Nang maisip ni Yatala ang buhay kasama ang bago niyang ina, napuno siya ng tuwa at itinapon ang kanyang maskara. Pero ilang araw ang lumipas habang pauwi siyang may dalang prutas, natagpuan niyang nakahandusay ang reyna, hindi na humihinga. Nabitiwan niya ang lahat at napasigaw sa sakit. Ang iyak niya ay umalingaw-ngaw sa buong disyerto. Dinala niya ang katawan nito sa kagubatan at doon, umiiyak habang hinuhukay ang libingan. Maingat niyang inihiga ang reyna sa lupa at gabing iyon, natulog siyang yakap ang kanyang puntod. Kinabukasan, naglakad-lakad siya ng walang direksyon, palaipat-lipat ng bayan at kagubatan, dala ang bigat ng lungkot at pagkawasak ng loob. Hindi siya makatulog gabi-gabi, katulad ng prinsipe na ngayoy kasing lungkot din niya. Isang gabi, tuluyang nilamon ng kawalan ng pag-asa si Yatala. Tumalon siya sa talon, umaasang matatapos na ang lahat. Ngunit kahit iyon, hindi siya kayang patayin, nabuhay pa rin ang kanyang malahalimaw na katawan. Sa labis na paghihirap, tumingala siya at sumigaw, Panginoon ng Kidlat. Tama na, tapusin mo na ako. Ngunit walang dumating na kidlat. Walang sumagot. Habang naglalakad si Yatala sa ilog hanggang dapit hapon, bigla niyang napansin ang kakaibang liwanag na nagmumula sa kalaliman ng kagubatan. Doon niya nakita si Siddhartha, tahimik na nagmumuni-muni sa ilalim ng mga puno. Dahan-dahan siyang lumapit at nang hindi na makayanan ng bigat ng damdamin, lumuhad siya sa harapan nito. Sa tinig na puno ng lungkot, sinabi niya na gusto na niyang mamatay dahil siya raw ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo. Tahimik na tinanong ni Siddhartha, bakit ka malungkot? Doon nagsimulang maglabas ng hinanakit si Yatala. Ikinwento niyang napatay ng isang elepante ang kanyang tunay na mga magulang at ang pangalawa niyang ina ay kinuha naman ng salot kasing bilis ng pagkakakilala nila. Maamo at marahang sagot ni Siddhartha, kung tutuusin, ang mga magulang mo ang totoong hindi pinalad. Pero hindi yun pinakinggan ni Yatala. Galit siyang sumigaw, kung ganon, bakit ang prinsipe na iniwan ng sariling ina ay hindi man lang pinarusahan? Tahimik lang na nakinig si Siddhartha, sa kakalmadong sumagot, ang prinsipe ang pinakamasamang nasaktan sa lahat. Dahil bilang anak ng isang alipin, napilitan siyang magpakatigas, walang luha, habang unti-unting namamatay ang ina niyang mahal na mahal niya. Ngayon, kailangan niyang mabuhay ng may dugo ng libu-libong tao, pati na ng sariling ina, sa kanyang mga kamay. Sa kabilang banda, makikita si Prinsipe Veredhoker na dali-daling pumunta sa puntod ng kanyang ina. Hinarap niya ang mga hina na bumubungkal sa libingan, at matapos silang mapalyas, halos mabaliw siya sa pagluha habang hinuhukay ang lupa gamit ang sariling mga kamay. Yakap-yakap niya ang malamig na katawan ng reyna, umiiyak at paulit-ulit na sinasambit, Nanay, patawarin mo ako. Sabihin mo ulit ang pangalan ng anak mong walang utang na loob. Wala akong magawa kundi maging malamig dahil kailangan kong mamuno. Kung nagpakita ako ng kahinaan, babagsak ang kaharian. Balik sa kagubatan, marahang sinabi ni Siddhartha, walang duda, isa ang prinsipe sa mga pinakamalungkot na nilalang sa kaharian. At nagpatuloy siya, Yatala, dahil alam mo kung ano ang ibig sabihin ng pagdurusa. Ikaw ang taong pinakamarunong umintindi ng sakit ng iba. Sa narinig, napahawak si Yatala sa ulo niya, umiiyak at sumisigaw habang malakas na ibinabagsak ito sa lupa. Sa tindi ng sakit, parang gusto niyang maglaho na lang. Ngunit nilapitan siya ni Siddhartha at marahang ipinatong ang mainit niyang kamay sa balikat ng higanti. Alam mo, sabi ni Siddhartha, nawala rin ang ina ko ilang sandali matapos akong isilang. Pero dahil isinilang niya ako, nagkaroon ako ng pagkakataong makilala ka ngayon. Lahat ng buhay ay may dahilan, may ugnayan tayong lahat. Kung wala ka, mawawala ang balanse ng mundong ito. Ibig sabihin, mahalaga ka. Tahimik na nakinig si Yatala, parang natigilan. Buhay ka hindi dahil aksidente, patuloy ni Siddhartha. Bawat hinga mo ay nakaaapekto sa iba. May mga taong napasaya mo dahil lang sa pag-iral mo. Ipinapaalala ni Siddhartha na niligtas ni Yatala ang maraming tao, gaya ng kanyang tunay na mga magulang nang una siyang makita. Napasaya rin niya ang ina ni Prinsipe Vertaka sa kabutihan niyang ipinakita, at sa huli, maging ang prinsipe mismo, na ngayoy mapapanatag dahil alam niyang may taong nagmalasakit sa kanyang ina.
Habang tumutulo ang luha sa mga mata ni Yatala, mahina niyang naitanong, kung ganon, pinapayagan ba ang isang gaya ko na may dugong pumatay ng marami, na patuloy pang mabuhay? Maamo ngunit matatag na sinabi ni Siddhartha kay Yatala na ayos lang, na karapat-dapat pa rin siyang mabuhay. Sa narinig, labis na naantig ang higanti. Mula sa kaibuturan ng puso niya, tinawag niyang dakilang tao si Siddhartha at buong paggalang na nakiusap, pwede po ba akong maging alagad ninyo? Ngunit mapagkumbabang ngumiti si Siddhartha at tumanggi. Hindi pa ako guro, sabi niya. Ako man ay isang mag-aaral pa rin, nasa gitna pa lang ng aking paglalakbay, gaya mo. Ngumiti si Yatala at saglit na tumungo. Kung ganun, kapag natapos na ang iyong pagsasanay, hayaan mong ako ang maging una mong alagad. Manganga ko akong maghihintay, gaano man katagal. Pagkatapos ay taos-puso siyang nagpasalamat, salamat sa pagtuturo sa akin ng tunay na kahulugan ng buhay. At saka siya naglakad palayo, dala ang bagong pag-asa sa kanyang puso. Habang pinagmamasdan siyang papalayong nakatalikod, napahinto si Siddhartha, gulat sa lahat ng sinabi ni Yatala. Ano kaya ang pumasok sa kanya? Tanong niya sa sarili. Sa mismong sandaling iyon, sumikat ang araw, at sa liwanag nito ay muli niyang nakita ang matandang lalaki na minsan niyang nasalayan noong bata pa siya. Ngumiti ang matanda at nagsabing, ngayong naunawaan mo na ang katotohanan, ikaw ay naliwanagan. At sa harap ng tumataas na araw, ipinagkaloob niya kay Siddhartha ang titulong Buddha, ang nagising sa katotohanan. Simula ngayon, sabi ng matanda, ang misyon mo ay ituro sa sangkatauhan kung paano mabuhay hanggat may buhay sa mundo. Sa sandaling iyon, nabuksan ang paningin ni Siddhartha sa espiritual na daigdig. Isang pamilyar na tinig ang narinig niya, ang mga tao ay tulad ng mga bulaklak ng lotes. Sa kanilang pagsilang, taglay nila ang walang hanggang kakayahan upang mamukadkad. Ngunit nakalulungkot isipin, napakaraming magagandang bulaklak ang nalulunod sa putik. Kaya tungkulin mo, bilang Buddha, natulungan silang mamulaklak. Ngumiti si Siddhartha at buong puso niyang tinanggap ang tungkuling ipinagkaloob sa kanya. Di naglaon, pinalaya ni Prinsipe Verdaka ang lahat ng Shakyan na alipin, habang sina Tata, Miguela, at ang mga monghe ay ipinagpatuloy ang kanilang tahimik na buhay. Samantala, sinimulan ni Siddhartha bilang Buddha ang kanyang mahabang paglalakbay upang iligtas ang sangkatauhan.